Pumalo sa 50.22 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ng katawan kahapon sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Batay sa datos ng Pag-asa, lalo pang tumindi ang init na naramdaman nitong mga nakaraang araw. Sa Caloocan nga, may isang preso nang namatay dahil dumano sa heat stroke. May report si JP Soriano. Siksikan at matinding init ang iniinda ngayon ng mga preso sa Caloocan Police. Hindi pa man daw sila nahatulan. Daig naman daw nila ang mga nasintensyahan na. Isang inmate ang bigla raw nawala ng malay. Isinugod sa ospital pero idiniklara ng dead on arrival. Nagtanong kasi kami doon sa admin kung ano yung cause of death ni Papa. Wala naman po sinabi. Paniwala ng Caloocan Police, posible raw na may sakit na si Lozano bago pa man makulong at lumala lang dahil sa kalagayan nila sa loob ng selda. Sabi ng doktor, bumaba pala yung BP niya, 60/40. Ayun, nilagyan po siya ng dextrose. Ang dapat sanay pang-40 katao lang sa isang selda, kadalasang umaabot sa 60 detainees. 6 na electric fan lang din ang nagagamit sa bawat selda. Kaya ang iba, nagkakapigsa, ubo at sipon na. Nagsisisigan po, ma'am, minsan wala po tayong magawa dahil yung pong hinihintay po natin yung commitment order na galing po sa korte. Sa datos ng Pag-asa, lalo pang tumindi ang init na naramdaman nitong mga nakaraang araw. Kahapon nga, pumalo sa 50.22 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ng katawan sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Hindi lamang dyan sa Cabanatuan ako sana itala yung 53 degrees Celsius heat index o init factor. Maaaring dyan sa may Cagayan Valley, dito sa ilang lugar sa Ilocos Region o maging dito sa Central Luzon. Maliban sa Cabanatuan ay posibleng makaranas yan ng mas mataas pang init factor sa mga darating na araw. Sa heat index, kapag umabot na ng 53, ay talagang kumbaga sa nasa danger side na yan. Na yung mga tao, mataas na yung posibilidad o mataas na yung posibleng magkaroon o makaranas ng heat stroke. Kaya naman sa Bataan, malaking ginhawa ang biglang pagbuhos ng ulan nitong mga nakaraang araw. Laking tuwa naman ng mga magsasaka na nadidiligan ang kanilang mga pananim. Sa Bulacan, naghahanda naman sa posibleng pagkawala ng supply ng tubig ang mga magsasaka. Kasunod yan ang pagpapatigil ng pagbibigay ng rasyon ng tubig matapos bumaba sa critical ang level ng Angat Dam. Sa ngayon, pansamantalang umaasa ang mga magsasaka sa tubig sa ilog na ginagamitan ng water pumps. At mukhang magtatagal pa ang problema. Sa taya kasi ng National Water Resources Board o NWRB, kahit papasok na ang rainy season, mababa pa rin daw ang volume ng ibabagsak nitong ulan. Posibleng hindi raw ito sasapat para maibalik sa normal ang operasyon ng Angat Dam. JP Soriano, GMA News.